Hello guys, welcome to my channel. So gagawa tayo ng reaction video, no? Huling-huli na nagsisinungaling ang PNP. Nakakahiya and nakakawalan ng credibility on their part yan. Parak story. Basahin natin. 3 police officers, 1 woman killed in Sibulan shooting. A police staff sergeant is now in custody after allegedly killing 3 fellow. So pinatay niya na yung GRO, pinatay niya pa yung 3 niyang kasama. No, kasamahan niya sa and isa doon yung kapitan nila. Police identified the suspect as Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon, who voluntarily surrendered to the Tanhay City Police Station at around 10:45 p.m. and turned over his issued firearm. Initial investigation revealed that about 9:35 p.m., Saicon allegedly shot dead a woman, GRO yan, do sa bar, identified as Sheila May Dinanao inside a bar, tama, in Sibulan. Responding, sinungaling sila, responding officers daw, si Captain Jose Edrohil Simafranca, Sibulan Police Chief, PSMS Tristan Chua, and Batang Ikle, Patrolman Ray Albert Temblor, arrested Saicon. Inarrest daw nila. Hindi totoo yan. And were escorting him to the police station when he allegedly opened fire inside their vehicle. So, ang kwento, initial na ini-spin nila no? Etong si Saicon, binaril daw yung GRO, tapos hinuli daw nila, nagresponde daw yung 3, tapos kasama pa yung kapitan na nagresponde tapos habang nasa vehicle sila, ay pinutukan sila nung suspect. So ang tanong, kung yun yung totoong story, kung talagang nagresponde sila dahil namaril yung kabaro nila, kasamahan nila, bakit hindi nila pinasasan? Ba't nila hindi dinisarmahan? Ang sagot dyan, kasi hindi naman talaga rumisponde. Magkakasama sila nagiinuman sa bar. Okay? Sabi basahin mo mga comments, dapat ipagbawal na bawal, I'm sure without checking, I'm sure bawal na uminom sa bar. Tapos may dalang barel. Nag-amok at namaril ang isang yan. So dahil sa selos lang nag-amok at siya namaril. May nabasa pa akong comment na ito daw Saicon masama daw pag nalalasing. Hindi ko alam kung totoo, no? May nagsabi na daw siya na masama pero sinama pa rin siya dito sa bar. pulis sa Negros Oriental. 4 ang patay kabilang ang 3 niyang kabaro. Oo, isa doon yung kapitan na sinasabi nagresponde daw. Sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Nag-uusap ang Ayan. apat na lalaking pulis sa loob ng isang Yan, andyan sila sa loob mismo sarap nga ng nila, tambay nila. Tapos sasabihin nyo, nagresponde. resto bar sa Sibulan, Negros Oriental. Tumabi ang isa sa 2 pulis na nakaupo habang may pinuntahan ang isa pa sa likuran nila. Maya-maya tila may tinawag itong isang babae. Ayan na yung babae. Nako, yung sa gro. cashier. Matapos makipag-usap ng babae sa cashier, pinaupo siya ng pulis sa tabi ng 3 pulis na Ayan, may actual CCTV footage. So halatang-halata, nagsisinungaling ang PNP. Gustong i-whitewash to, no? O linisin nila yung kwento. Storytelling alay. habang umupo naman ang isang pulis sa kabilang table. Nag-usap-usap ang babae at 3 pulis. Ilang saglit lang, tumayo ang isa sa kanila sa kanya binaril ang babae. Pucha, point blank, pinutukan, no? Ilang beses niya itong binaril saka sumibat. Tapos binalikan niya pa yata to tapos binaril niya sa ulo. Pero bumalik siya sa yan, binaril tama. ulit ang babae Sa na tuluyan ng ikinamatay nito. Tapos yung mga kasamahan niya, wala lang ginagawa, nanonood lang. So nakakatakot yan kung nandiyan kayo sa area na yan at ito ang mga pulis nyo. Na ibig sabihin hindi pala sila nag-stand up for what is right. No? Kung ano yung tama, hindi nila kayang gawin ng tama dahil kabaro nila. Doon na tumayo May pinatay sa tabi nila, wala silang ginawa. ang mga kasamahan niya at sinundan ng sospek. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang pinaupo ng sospek ang gwardiya ng bar bago So mga pulis, nagpupunta sa bar, may mga armas, hindi nagte-turn over ng baril.
Tapos mas mataas sila sa gwardiya. Ano pa, tinakot pa yung gwardiya, oh. ito tuluyang umalis. Buting- Inabutan pa siya ng isa sa mga kasama niyang pulis sa Oh, kasya inakbayan. palabas ng bar. Hindi na nakita sa video pero O, yung mga pulis pala, nakasando pa eh. Tapos may baril. sumakay raw ang 4 na pulis sa kotse saka umalis. Buti hindi pinutukan tong security guard. Kasi mukhang may topak talaga yung Saikon eh. Hindi pa man sila nakakalayo, pinagbabaril naman ng sospek ang 3 pa niyang kabaro sa Yun. pagtakat. Ayun ang ano, talagang naburyong na talaga to. hindi na alam ko sinong kakampi niya, no? And ang tanga nung 3 niyang kasama na gusto siyang protektahan, gustong gumawa ng ano, ng ibang police report, pero and yet sila pa pinutukan. Bakit ko sinabing gustong gawa ng ibang police report? Eh kasi right there and there, pwede na nilang gamitin yung pagka-police nila eh, at hulihin tong kasama nila eh. Pero anong ginawa? O pare, alis tayo rito. O ayan, pinutukan tuloy yun. Naburyong na. Ang 3 pulis kabilang ang hepe ng sospek. Pati Sa hepe. investigasyon kaarawan ng kanilang hepe. O, birthday nung hepe. Kaya ano, nagbar sila. Nagkayayaan silang magbar. Posibleng nagselos daw ang sospek nang tumabi sa kasamahan niya ang babae. Kusang sumuko ang sospek matapos ang krimen. Isinailalim na rin siya sa paraffin test. Mariin namang kinondena ng Negros Oriental Police sa Kinondena. Ayan, no? Ayan, no? Senseless. Kinondena nyo eh. Kabaro nyo yan eh. krimen at nananawagan ng hustisya. Nakikiramay sila sa kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Ayun yung babae, kawawa, no? So, binabasa pa nga yung binabasa ko yung mga comments ng mga kababayan natin talaga eh. Sabi, dapat ipagbawal mga pulis na pagpunta sa bar. Alam sure, bawal na yan. Lalong-lalo na may baril. Bawal yan. At I'm sure bawal pumatay, pero ginagawa pa rin. Di ba? Bawal naman talaga pumatay eh. Ba't niya pinatay? Kahit ipagbawal mo lahat, kung talagang masama ang isang tao, it's just so happen na yung masamang tao ay nagpolis. Masama ito, malamang may iba pa itong ginawang kalokohan na napagtakpan in the past, kaya ang lakas ng loob. For you to do that, na point blank, papatay ka sa public, sa harap ng maraming tao, wala kang pakialam, malamang may iba pa itong ginawang karumal-dumal na krimen na hindi pa lang na-expose. Kasi malamang hindi ito yung first time niya eh. Sa tingin nyo, first time niya malasing? Hindi, ayun, babae, kawawa, oh. Nagselos. Ano ba ina-expect mo sa bar? Ba't ka magsiselos? 'Di ba? Ano ina-expect mo? Love of your life 'yan? 'Di ba? O talagang may topak to? O suki na ba talaga sila diyan sa bar na 'yan? Dapat alamin din. Suki na ba 'yan mga pulis regular na pupunta sa bar at may dalang mga baril? Ha? Dapat imbestigahan pa 'yan eh. Tsaka yung pagtatakip na initial na investigation na rumisponde daw. Sino nag-imbestiga ng ganon? Dapat ma-expose yun. Kasi, ibig sabihin, hindi talaga balak ng PNP linisin yung hanay nila. Gusto pang pagtakpan. Kung walang CCTV footage, guys, sa tingin nyo, makakalusot yung kwento na na rumisponde lang yung 3 pulis, pero question mark eh. Rumisponde kayo pero hindi nyo pinusasan, hindi nyo dinisarmahan, o nakaarma tuloy sila. Diba? At saka, kahit hindi sila rumisponde, lumabas kayo, sabi mo na birthday, kahit off-duty kayo, pumatay yung kasama nyo eh. Inakbayan nyo lang, tapos umalis kayo. Hindi nyo dinisarmahan, hindi nyo pinusasan. Pumatay eh, katabi pa yung wala na hindi na kailangan ng investigasyon eh. In plain sight yun eh. Yung krimen na nangyari. Sana gumana yung pagkapulis nila, pero hindi. No? Gusto pa nilang ialisin sa crime scene yung nakapatay. Pagtatakpan pa yan ng maling police report. So nakakainis talaga kasi kaya nawawalan ng tiwala ang mga tao sa police dahil sa mga ganitong klaseng, hindi ko naman nila lahat pero kitang-kita nyo naman, no? Yung pagsisinungaling ng initial investigation na rumisponde daw, no? Kung walang CCTV, baka naniwala pa tayo, no? Pero question mark, bakit hindi dinisarmahan, bakit hindi pinusasan, and bakit nagpupunta ng bar na may baril? Akala ko ba bawal sa inuman ang may baril? So ang pinagbabawalan lang pala yung mga sibilyan na naman na may PTC, pero pag pulis okay lang mag-carry ng baril sa loob ng 'di ba?
A few months ago, may barangay captain na may baril, may PTC siya, pero pumasok siya sa bar, pinusasan siya, huli siya. Kasi bawal nga daw nasa likod ng card. Pero ang pulis, pwede magdala ng baril sa loob ng bar at pwedeng mamarel in front of everybody. Grabe naman yan. So, iba talaga ang ano, no? Sa Pilipinas, pag ikaw nasa pwesto ka, nasa, ano ka, yun nga, nasa police ka, kaya mong gawin yan. Pero pag civilian, like barangay captain, huli ka, sira buhay mo, kukumpis kayo lahat ng baril mo. Sabihin niyo siguro, bakit ano, ba't mo sinabing bawa? Ito nga hinuli. Kasi nahuli kasi may CCTV. At saka may namatay. Pero sa tingin nyo, ilang beses na nagpunta sa bar yan na may baril? Sa tingin nyo ba, first time lang to? I don't think so. So, comment down below. See you next time, guys. Bye!